Good day po sa mga visitors natin dito sa Teps TV at welcome pong muli sa aking channel. Kung kayo po ay bagong salta dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe po kayo, panoorin yung aking mga video at i-share. At sa mga dating subscriber na ay welcome muli. Ngayon, ito pong aking video ay meron pong updates sa isang linggo ay merong updates tuwing Wednesday and Saturday alas 8 ng umaga. Ngayon, kung kayo po ay may tanong sa tungkol sa OLA, sa home credit, sa tala, mag-ano po kayo, mag-comment lang po kayo sa video nito. Baka sa susunod na mga video ko, masagot or ma-feature natin yung inyong tanong. Okay? So, I hope ay clear na po na dyan. Ngayon, meron po tayong mga sagutin tungkol po sa tala at home credit. So, medyo mahaba-haba to pero pagpasensyahan nyo na po, ha? Tsagain lang po natin. Ngayon, ang unang tanong mula kay Clarice Joy. So, ang sabi niya, Sir, nag-reloan po kasi ako kay Tala. Naka-6 cycle na po ako sa kanila. Sa GCash ko po, dinisburse yung loan kaso wala pa po hanggang ngayon. Kagabi pa po yan. Sana matulungan nyo po ako. Maraming salamat. Tapos nag-comment din yung isa. Ako po nag-apply pending pa din. May possible pa bang ma-approve new user? Sana po ma-help. So, sagutin muna natin yung kay Clarice Joy. So, 6 cycle na siya, tapos nag-reload. So, para din sa mga, for your information din, hindi ko mo nag-reload tayo, or tayo, nakapag ilang reload na yun, guarantee na yung susunod na loan natin, ma-approve. So, may mga chances na hindi ka rin talaga ma-approve, diba? So, minsan ngayon din yung tanong ko, maganda naman ako magbayad, tapos, nakailang reload na ako, tapos, hindi sila magpapaloan. Nangyari sa akin yan dati na binayaran ko yung last na or dalawang payment pa yata, parang mas medyo malaki ng konti, mas maaga para maka-reloan ako. Ang nangyari, hindi ako na binigyan ng loan. So nangyari, may babayaran pa yata ako dun na parang kuryente yata or tubig. Parang ganun yung mga panahon na yan. So, inis talaga ako dun sa tala na yan. Dahil akala ko makaka-reloan ako So, yun yung reality ha. So, kung hindi ko mo maraming beses ka nakapag-loan sa tala, kahit sa iba naman hindi guarantee na ma-approve yung loan mo. So, minsan may mga manual yan or pwedeng nakabot. Titingnan kung paano ka nagbayad, kung may late ba o hindi. So, tas titingnan din nila kung meron kang ibang utang sa mga nasa radar nila, 'di ba? Minsan kasi nakapag-utang ka ng SSS o mga ganyan, 'di ba? Sa iba. Tapos alaman nila may utang ka, ibig sabihin maaaring hindi ka ma-approve, 'di ba? So, sa GCash sabi dito, dinisburse ang loan ko, so wala pa po hanggang ngayon, kagabi pa. So, ako, ginagawa ko is, binibigyan ko sila ng 3 days. Actually, minsan nga, pag mga nakakainip na, 2 days, diba? Pero 72 hours, minsan pinagbibigyan ko. Tapos, magpa-follow up na. Ngayon, ilalagay ko yung link dun sa tala na, para ma-reach out mo sila. Kung nakapag-login ka naman sa tala, meron doon yung GCash, yung tala support, pwede mong mag-inquire ka, mag-submit ka ng ticket para masagot ka nila doon sa loan mo. Okay? Pero mamaya, ko yan. Dito, sabi niya, ang tanong naman ni isa, ako po, nag-apply pending loan. So po, may possible pa bang ma-approve new user po sana? So, pag new user, medyo minsan mabilis, minsan matagal din talaga. So,
basta tayo, wag man tayo masyadong asado na ma-approve. Para kung ma-disapprove or hindi approve, hindi tayo masasaktan ng baga, diba? So, ngayon, dito sa tala, makikita niyo yung description sa link, ang link sa description. Magsasubmit ka ng tala. Click nyo lang po yung link na ilalagay ko sa description at mag-submit ng request. Diba? Tapos makikita nyo doon yung dahilan ng pag-contact sa tala. Sabihin nyo, piliin nyo yung tala loan application inquiry. So, sa'yo naman sa disbursement, kanina sa GCash, tanong mo din yan. Tapos, yung isa naman nagsabi tungkol sa tala dahil new user siya, yun din yung pipiliin mo. Tapos, i-describe mo lang, sabihin mo na ito, kanina na sabihin mo na kumpleto naman yung sinabit ko, ano kaya ba't hindi pa nasisend yung GCash ko, yung pondo na inutang mo sa tala. So, ikaw naman na new user, sabihin mo bakit, ano po ba yung status ng iyong tala loan application. So, meron naman din maraming mga, kung maraming mga, kung halimbawa, meron kang tala question or prob issue na hindi tungkol dito, meron naman about general inquiry, payment concern, tala account concern, tala wallet inquiry. So, yan mga yan pwede mong piliin. So, kung wala kang mapili dun sa iba na parang specific, ilagay mo lang dun sa general inquiry. Tapos, kung may mga screenshot ka, or mga proof na ganyan, dahil dun sa issue mo, i-attach mo na lang yun. Okay? So, tapos, meron ding tala support. To sa website nila, sa link na binigay ko, meron doon yung Tala Philippines. Chatbot to. So, lagay mo lang yung questions mo, tapos, yan, sasagot yan. Minsan, ang naayaw ko lang dito sa mga bot, kahit saan naman, minsan, parang, meron na silang mga parang link lang na nas babasahin mo. So, parang sila na nag-search para doon sa mo. Diba? Minsan, ako gusto ko, ayoko yung chatbot. Siyempre, gusto ko, yung talagang tala customer support talaga nila na tao na sasagot to sa questions ko. Diba? So, yan lang yung ayaw ko talaga sa, medyo ayaw ko yung mga bot-bot. Diba? Pero, so, pwede naman. Pero, yun. So, ang talagang, recommendation ko, ay mag-submit kayo ng ticket o support dun sa Tala app or dito dun sa link na binigay ko. Okay? So, dun na tayo sa next question. Kay Tans Guarin 9431. Ito naman ay tungkol sa home credit question. Sabi niya, "Hi sir, good day po. Ask ko lang po sir kung makakuha pa po ba ako ng NBI clearance. Nahit po ako, naalala ko po kasi nagkautang ako sa home credit din, hindi ko na po nahulugan. Taon na po nakalipas, posible po bang sinampahan ako ng case at stapa? So, maraming salamat po." Sa home credit, wala pa ako nabalitan na nahit dahil dyan. Pero, baka meron din. Pero, dun sa makakuha ka ng NBI clearance dahil hindi naman yan ano ba sinasabi nga sa batas na hindi naman siya krimen, di ba? Di ba? Unless na meron kang panloloko na involved dun sa pagkautang mo, di ba? Pero yung utang, hindi siya civil case lang siya, alam ko. So, ang chances bakit na-hit sa NBI dahil meron kang kapangalan, apelido, di ba? Tapos, i-verify mo lang kung ikaw ba si ganito, na taga rito, sa lugar na to, ganyan. Lalo na kung meron yung kapangalan mo, may kaso. Halimbawa, mga pagnanakaw, pagpatay, mga yan. So, talagang ka. May iba nga, minsan, pinapa-interrogate pa pagka habang nag-apply ka, tapos questioning ka, baka ikaw yung gumawa ng krimen. So, maraming nangyari. May mapapalad ka pa nga sa TV na at balita na on the spot hinuli yun dahil napatunayan na siya pala yung
gumawa ng krimen. So, yun. Diba? So, dito naman kung utang, medyo malayo pa naman kung home credit lang. So, ang chances niya baka may kapangalan ka, tingin ko makakuha ka pa rin ng inyong NBI clearance. So, huwag ka matakot kasi naramdaman ko dito na na naalala mo yung utang mo tapos di nabayaran. Pero, ito yung yung concern ko. Dapat, total, kung meron ka naman trabaho or kumikita ka na, di naman na pandemic, diba? Bayaran natin yung utang natin. Dati sinasabi ko, nung panahon ng pandemic, medyo hindi, lalo na kung walang-wala talaga eh. Pero ngayon, maluwag na, pwede na tayong magtrabaho, maghanap ng trabaho, kumita, bayaran natin yung utang natin. Ngayon, kung gusto mo naman na bayaran, I suggest na humika naman din ng discount sa layon na mapapakita mo sa home credit na gusto mong magbayad at masiro balance ang iyong utang. So, at saka, siyempre, peace of mind din yan. Wala kang utang. Diba? Yun yung maganda, walang utang. Makakatulog ka ng mahimbing, diba? At hindi ka parang kakakaba na, baka may dumating na manghuli or ganyan. May mga pupunta sa bahay, may maaaring matakot ka, diba? So, for the peace of mind na lang at makipag-usap ka at makipag-areglo sa home credit. So, next is yung tungkol naman to sa home credit din yata to. Yes, home credit. So, terminated na po kasi account ko. May nagpunta na rin po sa akin every month po. Naguhulog ako. Kaso di po kaya isang bagsakan kaya naguhulog po ako. Nag-email po sa akin yung HC na court filing na daw po every month. Naman po naguhulog ako sa contract number ko. Ayun. Ang problem dito is baka na-endorse na yung account mo as delinquent account. So, meron lang talagang tawag nito na meron ng collection agency na nakatutok dun sa account mo. So, dapat dun ka makipag-usap. 'Di ba? Na magbabayad ka ng ng payment terms. Na minsan kasi yung mga ito rin eh. Minsan di rin nagbibigay ng yung itong mga collection agency ng chance na parang pwedeng hulugan ba, gusto nila isang bagsakan. Ayan naman yun, di ba? Gipit na nga, wala na ng pera, gagawa na nga lang ng paraan. So sana sa mga collection agency, pag nakikipag-usap naman ng bayaran ng hulugan, pumayag yun sa layon na masiro yung balanse, di ba? So ikaw naman ang gets ko dito sa problema mo mayroon ka pa ring account number pero ang ginagawa mo naguhulog ka pa rin doon. So maaaring hindi na-update yung home credit dun sa sa account mo kasi nandun na siya sa delinquent account, 'di ba? Isang problema 'yan. So ako ang gagawin ko diyan mag-email ka dun sa repayment@homecredit.ph. So, magtanungin mo kung pwede ba maghulog ng hulugan, or ilang gives, ganyan, or per month, parang i-restructure mo, para hanggang sa layo na masiro yung balance mo. Para at least clear na rin na meron kang magbabayad ako ganito amount o sa ganyan, talagang nababawas. Tapos, wala na yung mga filing yan. Pero, chances itong mga nagsisend ng mga contract filing na yan, baka yan yung collection agency. Kasi hindi lumalabas, may pumunta nga pero hindi ka nakipag-usap sa kanila ng maayos. Okay? So, nakapagsagot tayo ng 3 question. 4. Yan. So, I hope may mga iba rin na baka may ganyan problema masagot, diba? Ngayon, kung wala naman dito sa mga nasagot ko yung question ninyo, mag-comment lang po kayo sa video na ito. Baka sa susunod na video na i-upload ko ma-feature na yung inyong tanong. Okay? So, huwag nyo na rin po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay?
So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.